Alinsangan sa bansa, dulot ng Stellis, magtutuloy-tuloy pa rin yung araw. Pero despite na magiging alinsangan ngayong linggong ito, yung unti-unting pagbalik ng amihan, inaasahan this week. So medyo antay-antay na lamang. Hindi daw accurate si GFS na may mamubuong bagyo ditong linggong to, na may basehan din kay GMA, pero nagkatotoo. So yan ang ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 12, 2023. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 10:38 na ng umaga. Gaya kahapon ay tuloy-tuloy pa rin na magiging malinsangan sa bahagi ng buong bansa at mangunguna pa rin ng Stellis. At expected natin ang medyo hazy, medyo gloomy pa rin nag-overcast ang lagay nating panahon sa halos buong bansa. At dahil sa epekto pa rin yan ng mainit na hangin sa dagat Pasipiko natin na tuloy-tuloy yan ngayong araw. Kaya yung mga pag-ulan na magiging expected natin ngayong araw ay magiging isolated pa rin at manaka-naka lamang, typically mga light and moderate showers. Typically sa may bagan ng katimugang bahagi ng Mindanao at southeastern ng Visayas. Pero typically kakaunti lamang yun at puro isolated showers. Sa ating current condition, sa overcast, gloomy pa rin, klaro at few clouds ang bihira sa atin. Makikita naman yun sa live CCTV snapshots na halos mostly cloudy, epekto lamang yan ng patuloy na Stellis na sumasalubong sa malamig na hangin sa kanluran. Kaya magiging mainit ang ating panahon ngayong araw ha. So huwag masyadong magbibilad. Then expected na umaabot sa mas mataas sa UV index at hindi ng solar energy na umaabot ng halos 750 o mahigit yung wattage ng solar index natin. At kung makikita naman ninyo ay naglalaro sa 6 to 7 ang index at inaasahan ng sunburn in 10 minutes kung kayo ay magbibilad ng matagal. Sa ating lowest temperature na natala, kaninang 5:58 AM, nakapagtala kami sa Caloocan City, West Grace Park ng 25.7 degrees Celsius na lowest temperature. Pero kahapon, nakapagtala kami ng katamtaman lamang na alinsangan na umabot ng 31.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng 4:01 PM na, yung pinaka-highest peak. So, ibig sabihin lamang, medyo mababa din ang bahagyang ating heat index na nasa 39.8 degrees Celsius lamang ang naitala namin kahapon. At kung ipagtatabi natin sa iba't ibang heat index ni Pag-asa, hopefully updated na sila. At ayan na nga, medyo updated na sila dahil pumapasok na po yung empleyado nila na nagbakasyon ng 3 araw kung di tayo nagkakamali. At kung sisilipin natin ay nangunguna sa may napakataas na alinsangan ang Kasiguran Aurora na nasa 48 degrees Celsius ang kanilang heat index. At mga pangalawa lamang halos ang area ng Mulanay, Quezon and the rest ng Puerto Princesa at Butuan sa Agusan del Norte. So grabe, ang init dyan sa may Kasiguran Aurora. So mukhang hindi sila masyado nagiging maulap dyan. Typically nga po, dahil nga po sa tindi na rin ng ating Stellis. At the same time, walang masyadong nagiging maulap since kahapon. Pero kung magbabasin natin ng pH streams, pagdating sa patindi ng alinsangan, nangunguna ang San Jose, dyan sa may Occidental Mindoro, na nasa 35.6 degrees Celsius, ang tinding init dyan. So expected pa rin yan ngayong araw. At sa pinakamababa naman sa Baguio City ay nasa 16.6 degrees Celsius, ang lowest temperature sa Baguio City. So almost stationary pa rin. At pagdating naman sa Inulan ay ang Katarman, dyan sa may Northern Samar, ay umulan sila at least 44 mm ang total rainfall. Kahapon, umulan din sa amin, mga hanggang light to moderate showers lamang, pero sobrang saglit lamang ito at umabot ng 3 mm lamang ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan kahapon. So wala tayong magiging masyadong komento dyan, way below talaga. Sa ating outside humidity ay medyo drier tayo at 67%. So, ibig sabihin lamang yan, talagang drier at mataas ang atmospheric pressure na nasa 1,012 hectopascals and the same time ay mainit o maalinsangan tayo.
So, iwasan mag-dehydrate, iminom po ng maraming tubig dahil very dry po ang ating humidity sa labas. At pagdating naman sa high tide and low tide status, so far, ay nasa low tide na naman tayo. So, mahigit 10 hours pa itong maglo-low tide at expected in 9:03 PM pa ito, nasa maximum high tide. So, medyo layo-layo muli sa ating maliliit na mangingisda dyan sa Pampanga, Manila Bay. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea muli dahil mababaw dyan. At inaasahan natin na wala tayong magiging komento sa iba pang status. Sa volcanic thermal alert status at specific weather, normal naman at tahimik naman ng geomagnetic field. Ganon din sa air quality, mukhang maganda ang ating air concentration. Kaya lang mukhang nag-notice ang aking dashboard na meron tayong namataan na isang low pressure area na naman. Gaya na aking sinabi ay tinawag na nga itong 91W, which is yung nagsasabing hindi accurate. Itong si GFS, yung pinapakita niya sa computer models nung nakaraang araw, nagkatotoo po na nabuo na isang invest low pressure area. So, tatalakay natin yan may konti. At sa ating almanak ay sumikat ang haring araw kaninang 6:11 AM at inasang lulubo ito mamayang hapon at 5:27 PM. Sa pagsikat naman ng buwan, wala tayong magiging report muna dahil halos new moon na po tayo. 1% na lamang ang illuminated nitong waning crescent. So, antay na lang natin uli na lumiwanag yan. Wala muna tayong may re-report sa moon. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas ng Miyerkules, ay nasa magiging partly cloudy ang ating maghapon na walang naka-indicate na forecast na kung uulanin ba kami dito sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Metro Manila. Typically, isolated ito, just in case mga folks. At typically, mga light rain showers ito. At hindi naman ito nagiging totally heavy rain showers, just in case. Bukas po ng Miyerkules, magiging maulan at naglalaro sa 45 to 50% chance daw na uulanin bukas ng Miyerkules naman yan. Magiging partly cloudy rin. So, bukas siguro pa magkakaroon ng chance tayo na uulanin, pero sa ngayon ay magiging tuyo at maalinsangan tayo sa Metro Manila at sa halos buong bansa. Diretso agad tayo sa tingin na gamit ng satellite imagery para sa stationary lang lalagay na panahon dahil nga po sa patuloy na umiiral. Yung patuloy na easterlies, ayan sa dagat Pasipiko, dyan sa may Pacific Ocean, sa silangan, maliliit at maninipis lamang ang accumulation at halos wala tayo o almost monsoon break tayo. Wala halos sa hangi-amihan ang umiiral sa bahagi ng Luzon. Meron man mararamdaman siguro natin sa gabi pero napakanipis pa rin ito mga folks dahil lang masyado nga pong naging mataas ang daloy ng northeasterlies. Bandang Taiwan lamang ito at bandang Hong Kong at China areas. At Japan ang nararamdaman nila na daloy ng northeasterlies. Pero sa bahagi po ng extreme Northern Luzon, manipis lamang at halos wala o monsoon break tayo. So mas mangunguna po ang tindi ng alinsangan na mararamdaman muna ng buong silangan ng bansa. Siyempre, asahan na rin ang mga isolated rain showers. Dahil kapag mainit ang silangan Pasipiko, mataas ang water vapor at biglang bubuhos yan dyan sa silangan ng bansa. Typically sa bandang Cagayan Valley, Quezon Province, Bicol Region lalo na, at sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Typically, mga partly cloudy ang mas madalas ito. Magkaroon man ng mga ilang pag-ulan-ulan sa may bandang Bicol Region sa Iriga at Legazpi ay hindi naman din nagtatagal. Asahan na lamang na bigla ang buhos ito at bigla rin tumitigil. So expected yan mga folks, kaya magdala pa rin ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw, maging sa bigla ang buhos ng ulan, typically ang isolated rain showers. Dahil kung sisilipin natin ang water vapor surface, ay napakababa lamang ang saturated water vapor natin sa halos buong bansa at wala tayong masyado nakikitaan na makapal na water vapor. Typically, mga hanggang 50 millimeters lamang ang nakukolekta na water vapor, lalo na sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. So, typically, kung magkaroon man ng mga isolated rain showers dyan, ay more or less moderate rain showers lamang. Magkaroon man ng ilang heavy rains, ay napakalit lamang at maliit na portion lalo na sa area nito ng bandang Bicol Region, sa may bandang Legazpi, Sorsogon at ilang pagi ng Northern Samar o Northeastern Samar sa may bandang Katarman. So, magkaroon man mga pag-ulan-ulan, typically mga hanggang moderate rain showers. Siguro hindi madedetect ng satellite o Doppler yung biglang buhos ng ulan dyan. Expected po yan na mga isolated rain showers po. Mga maglalaro at least yung velocity is 15 mm
ang rain velocity o lakas ng ulan, maging sa ilang bahagi ng Panay Island at Bacolod area. Pero the rest ng buong Luzon, kasama na ang Central Luzon at Metro Manila, magiging maliwalas, typically gloomy po, maulap na minsan, pero mas madalas ang alinsangang lagay ng panahon. Medyo mas malamig ang portion nito ng Baguio area, yan, sa may bandang Benguet at Baguio. So expected na mas malamig ang temperatura sa kanila dyan at walang masyadong maulap. At expected ang matinding sikat ng araw. Kalimitan ng Central Luzon at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Di na natin isa-isahin yan, maging ng bahagi ng Mimaropa, magiging maaraw din at magiging malinsangan din ang temperatura dyan. Magkaroon man ng ilang isolated rain shower sa may bandang Books Point o Batarasa, typically panandalian lamang at hindi rin nagtatagal. And the rest ng Visayas area, halos wala tayong nakikita na kaulapan dyan. So, typically, mga bandang hapon lamang magkakaroon ng mga ilang kalat-katapag ulan o may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na nga sa silangan bahagi ng Sama Region na nabanggit ko dahil sa Eastern List, expected dyan mga folks. At sa buong bahagi ng Mindanao, magiging mas maalinsangan po ang temperatura dyan lalo na sa areas ng Zamboanga Peninsula at buong bahagi ng Northern Mindanao at Southern Mindanao. Typically, magkakaroon lamang ng mga isolated at kalat-kalat na may mga potentially na mga localized thunderstorms ang bahagi na ito ng katimugang parte ng Davao Region sa may Davao del Sur, ilang bahagi ng Campos de la Bari at General Santos at Sarangani area. Medyo may mga ilang clusters kasi dyan na pumapagitan sa areas ng Southern Mindanao area. Pero sa silangan ay magiging party at gloomy rin na magiging papawanin dyan at malinsangan maging ng taga Surigao del Norte at ilang areas ng buong bahagi ng Agusan del Sur at Surigao del Sur area. Magkaroon man na isolated rain showers mula Tandag Hinatuan hanggang Katiin na po yan, ay typically mga ilang isolated at mga kalat-kalat lamang na may mga ilang localized thunderstorms. Expected ang mas madalas kayo makakaramdam ng mga ilang buhos ng ulan sa hapon, sa gabi o ng madaling araw kapag lumalamig ng husto ang temperatura. Bumababa din ang kaulapan kasi dyan at tumataas ang saturation ng water vapor kapag hapon o gabi, maging ng madaling araw dyan sa bahagi ng Mindanao. Mas madalas ninyong mararanasan yan. So halos buong bansa magiging drier air po tayo at mas maalinsangan So huwag masyadong magbibilat ng matindi sa tinding sikat ng araw. Yun po ang medyo focus natin ngayon, hindi masyado ng ulan. Sa mga nagko-comment dyan na hindi daw accurate si GFS. Well, inuulit ko po, hindi naman natin sinasabing 100% accurate si GFS. Maging si CMWF, JMA, maging man kay NAPGEM o the rest ng mga iba't ibang weather agencies. Pero minsan, tumutugma po yung forecast na ipinapakita minsan ng mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ni GFS. Kung natatandaan nyo, isang araw si GFS po ang mas agresibo ang kanilang forecast assessment nila. Kung babalikan ninyo yung mga nakaraan nating report, hindi masyado ipinapakita kay ECMWF. At may nag-comment pa nga na hindi nga daw accurate itong CGFS. Paano ngayon yung mga folks? Sa real time, tinawag na nga po itong C91W. And so far, as of 10:15 AM, ay unti-unting bumababa yung kanyang atmospheric pressure. So far, nasa 1,007 hectopascals ito. Pero wala pang significant na paglakas ng kanyang wind speed. So hindi muna natin masyado i-clarify yan dahil constantly 28 to 35 kilometers per hour ang initially wind speed kapag may isang low pressure area. Kung titingnan natin sa ating satellite imagery, yung tracking ng tropical cyclone, yung low pressure area nasa may bandang southeast na ito ng Palau or bandang southern ng Guam. Kung didistansyahin natin mula sa layo sa bansa, ay namataan sa layong 2,266 kilometers. Southeast ito ng Davao City o ng southeast ng Mindanao. Sa labas pa naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gaya nga ng ipinapakita ng forecast o computer models nitong CGFS, ay nanggagaling ito sa may bandang south of Guam o southeast ng Guam. At makikita, bahagya itong kikilos pakanluran, palapit dito sa may bandang south portion o southeast ng Mindanao. At just in case, ay ina-expect na nga natin, ay this coming weekend, ay posible na itong dumaan o tumawid ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito ay ating inoobserbahan pa rin dahil maliit pa rin naman ang tsansa nito na mag-isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero ngayon ay may nakikita na kasi siya na upward low convection despite na disorganized pa ito sa ngayon.
Pero nangyayari nga yung forecast ni GFS na mabubuo ang isang low pressure area. So sa mga nagmamind conditioning na hindi daw accurate si GFS, inuulit ko po, kahit kaninong meteorologist nyo po itatanong yan, ang isasagot sa inyo ay walang 100% accurate sa mga yan. Ginagamit lamang yan bilang gabay sa paggagamit sa mga forecasting na posibleng mabubuo na tropical cyclones in the duration of time. Hindi naman natin sinasabi na eksakto magaganap yan, at least merong mga guidance na binagbabasihan yung mga nakaraang mga tropical cyclone track na ikinokompal yan at inilalabas nga po sa assessment monitoring, which is yung mga ginagamit natin ngayon kay GFS, NAVGEM, ECMWF, MAPA-GEM man yan o kay JMA. Lahat yan hindi po 100% accurate. Pero minsan, tumutugma po yan. Gaya ng ipinakita ni GFS nung nakarang araw at ito na nga ay tinawag na C91W. So maliit pa at mabagal ang pagkilos nito na 11 km/h na lamang. Pabahagyang west-northwestward ang medyo pagkilos nito ng napakabagal. Kaya oobserbahan pa natin ito hanggang nitong this weekend kung magkakaroon ng organized development. Sa ngayon, napakaliit pa po mga poksa, so anytime pwede pa rin ma-dissolve yan. Dahil inuulit ko, sobra-sobra po ang init ng temperatura sa karagatan na yan, dyan sa may bandang South of Guam, epekto nga po ng napakataas nating El Nino. At kung titingnan nga natin sa ating West Pacific Basin, since nung nakaraang linggo pa yan, na ipinapakita na aggressive pa rin yung ipinapakita niya na nasa 70%. Ayan o, after ni 90W. Kaya yung stationary na pagtambay niya ng halos isang linggo mahigit ay ganap na naging aktibo bilang isang invest o low pressure area. So dahil wala pang significant na organized development ito, panatili natin siyang uobserbahan habang kumikilos ito mabagal pakanluran. At kung titingnan natin sa global spectrum model mula kay GMA, makikita nga po itong C91W ay kikilos nga pabandang west at northwestward at posibleng nga lumapit din sa may bandang southeast ng Mindanao area. Posible rin niyang mas tumaas yan ng konti, ganyan, at kumanluran yan sa bahagi ng Eastern Mindanao area. So probably bandang Eastern Mindanao area o bandang pagitan pa rin yan ng bandang dyan sa may bandang Gian Eastern Samar. So tingnan natin, malawak pa ang magiging cone of uncertainty niyan. So yung uncertainty ng pagkilos niyan ay napakalawak pa. Pwede pa yung mas tumaas ng bahagya or tumutok na lamang sa may silangan ng Mindanao area. So malinaw yan mga folks. At according nga sa ating computer models ng Global Spectral Model, ine-expect nga mga bandang December 16 o 15, 2023 ito tutungtong o tatawid ng ating Philippine Area of Responsibility. So gaya ng sinasabi ko, kung manatili ito shallow low pressure lamang na lalapit sa may bandang Mindanao, masasabi kong good news yan. At least mapapawi po ang tinding alinsangan ng mga taga Dabawenyo, lalo na sa bahagi na yan ng Davao Region, dahil tuloy-tuloy ang nagiging alinsangan sa kanila. Huwag lamang lumakas ito, hopefully wag itong maging umabot ng tropical depression man lang, para hindi magkaroon ng malaking pinsala sa dadaanan nitong low pressure area. Sa ngayon ay mababa pa lang naman, at kung titingnan natin ang mean sea level pressure niya, naglalaro pa lang naman sa shallow atmospheric pressure o mababang atmospheric pressure, naglalaro sa 1,007 to 1,008 hectopascals hanggang sa lumapit ito ng bandang Eastern Mindanao area o bandang Davao Region. Well, kung magkagayon man ay magiging good news pa rin yan. At least bubuhos ng ulan at magpapapawi ng matinding alinsangan. Kaya na ating inaasahan yung GFS forecast nito since last week, nagkatotoo nga po na lumabas na bilang 91W. So, ayun nga po, at makikita rito ay kikilos ito pakanluran at lalapit sa Eastern Mindanao. So, malawak pa ang kanyang uncertainty na posibleng tumaas siya ng bahagya sa may Surigao del Norte or mag-maintain sa may bandang silangan ng Mindanao. So, titingnan natin yan mga folks. Kung titingnan nyo kay SMWF, hindi pa masyado klaro ang ipinapakitang development nito ni SMWF. Pero dahil naging 91W na yan, pagdating yan ng bandang 10 AM o ngayong tanghali, ay magbabago bigla yan at magkakaroon na ng active low pressure area dyan. Malinaw lamang na hindi tayo pwedeng magbase lamang sa isang computer models na kung sino ang accurate o kung sinong hindi.
Lahat yan ginagamit natin bilang guidance at kinukuha natin yung mean. Ibig sabihin yung pinaka-closest na mas accurate over sa lahat ng mga ipinapakita ng mga computer models. So wag po tayong babase lamang sa isang computer models mga folks. Kahit kaninong meteorologist yung tatanong yan, sasabihin sa inyo lahat yan ay kailangan nating gamitin. At kukunin natin yung mean probability na mas malapit na accuracy. Kaya yung gagamit lang ng ECMWF lang at sasabihin lamang na may magbubong bagyo ay mali po yun. Dahil hindi pa rin certain na mangyayari yan in real time. Gaya nga ng ating sinasabi, nangyari po yung ipinapakitang computer models ni GFS which is naging C91W. Pero yung certainty na lalakas ito ay manatiling mababa at makikita naman natin yung sirkulasyon niya. Mataas yung atmospheric pressure niya, nasa 1,007 to 1,010 hectopascals. Pero yung significant na aabot ito ng tropical depression ay napakaliit pa sa ngayon. Malinaw yan mga folks ha. So yung mindset natin na magsasabing hindi accurate si GFS, mas accurate si ECMWF, mali po ang ganong mindset mga folks ha. Huwag po tayong susunod sa mga taong nagsasabi lang ng isang computer models lamang ang kanilang pinagbabasihan. Mali po yun. Dahil may tinatawag tayong computer ensemble. So, yun yung term po sa paggamit ng computer ensemble. Pag sinabing computer ensemble, pinagsasama-sama po ang lahat ng mga computer models ng iba't ibang weather agencies. At kinukuha po doon yung chaos theory na pinaka-mean na kung saan ay mas malapit na accuracy na magiging track ng isang bagyo o naging isang forecast. Ano man yan, mapas tropical cyclone man yan o yung lagay ng panahon. May tinatawag na chaos theory at sa pag-track ng tropical cyclone ay may tinatawag pong ensemble, computer ensemble o ensemble forecast. Sa ibang mga meteorologists, tinatawag nila itong spaghettios. Di ba yung mga parang guhit-guhit na kung titingnan ninyo, may mga maraming guhit na ganyan, di ba? May iba-ibang track na ganyan, minsan may paganon. Yan, di ba? Iba-ibang klase na parang spaghetti na linya. Yan ang ginagamit as tinatawag nga pong ensemble forecast. Tapos yung mga bawat guhit, iba-iba ang weather agencies, which is yung ECMWF, GFS, NABGEM, ICON, etc. Kasama na ang minsan kasama si Pag-asa at ng kaya Japan Meteorological Agency. Kinukumpile yan ng mga meteorologists at kinukuha po yung pinaka-mean track niyan. Ayan, yung gitna. Which is sa mga nakaraan nating report, kapag may bagyo, di ba, gumagamit tayo noon. Yung, kaya nga po, kung naggumawa ng sarili kong program ng PIMO weather version ng computer ensembles. Tapos gumagawa tayo ng ensemble track forecast, which is yung pinakagitna, yung kinukuha natin. Yung pagitan ng lahat ng ensembles. Which is yun yung possible o mas highly chance na mas kumilos ang isang bagyo. Kahit kaninong meteorologist, yan din po ang sasabihin sa inyo na tama, gumagamit kami ng ensemble forecast at kinukuha namin yung mean track ng isang bagyo mula sa iba't ibang mga weather agencies o yung mga different computer models. So wag po tayong babase lamang sa isang computer models lamang o agency na like say ECMWF lang at sasabihin niyo na significant, accurate na yung report noon. Mali po yun. Hindi po yun significant dahil nga po lahat ng mga yan ay hindi 100% accurate. So kung titingnan natin sa mga computer models, makikita ninyo ay mas nakikitaan po ng aggression sa ICON at GAM na kapareho sa ipinapakita ni GFS. Ayun, kikilos din siya pamindanao. Ganon din kay ICON. Kung titingnan ninyo, despite na shallow lamang yung circulation, pero kapareho sa ipinapakita ni GFS, kikilos din to pakaluran at lalapit sa may bahagi ng Mindanao. Kay NABGEM, halos wala pang update dahil halos close to real time kasi yung progress ng aking webpage. Kay ECMWF, halos hindi pa rin ipinapakita, which is mga nagsasabi mas accurate kay ECMWF. Pero sa tatlo mula kay ICON, GAM at GFS ay nagkakatugma-tugma sila maging kay Japan Meteorological Agency. Ayun na nakikita ninyo yung sirkulasyon niya. Siyempre, kung kukunin nyo yung mean accuracy niyan, mas malapit dito sa ipinapakitang ensemble ni GMA, GFS, ICON, at GM over kay NABGEM at ECMWF. So, makikita niyo yung difference, di ba mga folks? Ganon po ang pagpo-forecast at paggamit ng mga computer models. Huwag po tayong babase lamang sa isang computer models lamang.
Mali po yun mga folks. Dahil yung mas close accuracy nito, hindi natin ma-achieve kung hindi tayo gagamit ng mga iba't ibang computer ensemble. So, gaya na ating sinasabi, nangyari nga po yung pinapakitang computer model si GFS sa nagsasabing hindi accurate si GFS. Paano ngayon natin madedepensahan yan? Dahil sa real time, kung babalikan natin ang tropical disturbance cyclone sector natin, itinaas na to bilang 91W, which is tumugma kay GFS. So, paano natin ngayon ipapaliwanag yan na hindi accurate si GFS? Tinaas na siya as low pressure area. O, di ba? So, yun po yung ibig nating sabihin. So, anyway, balik po tayo, ay wala pang uncertainty kung ito ay magigisang ganap na bagyo, itong si 91W. Panatili natin siyang babantayin sa loob ng 55-hour period o hanggang this coming weekend. Dahil dito natin malalaman, paglapit nito sa border ng PAR natin, either ng Friday o ng Saturday. So, abang-abang na lamang mga folks. Balik tayo sa status natin sa highly drought possible sa bansa, yung north-west portions ng Luzon. Kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng southern Luzon, sa Calabarzon at Quezon Province. Yung buong Quezon Province nakataas na rin na naka-indicate na mataas ang drought early warning natin. Kabilang na ang buong Mimaropa area. So kung titingnan natin sa ating monthly drought index since this December 10 ay napakataas na ang posibleng dry spell dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, namumula na. So napakataas na po ang dry spell dyan at drought. Inuulit ko muli sa ating mga LGU sa Ilocos Norte, ilang bahagi ng La Union, Central Luzon at Zambales at Pangasinan, nakataas po ang drought index ninyo dyan, bagay sa areas ng Mindoro at Palawan. Take note na lamang po mga folks, wag po nating baliwalain yan dahil magkakaproblema kayo sa patubig at magkakaroon kayo ng problema sa crops. Baka magdahilan na naman tayo ng pagtaas ng supply ng bilihin sa pagkain dahil po sa hindi tayo gumagawa agad ng aksyon kapag nagkakaroon ng ganitong abnormal sa ating klima. Dahil nga po mataas at nasa highest peak po tayo na El Nino, ay ine-expect po natin na mas tataas pa ang mga drought index na yan at dry spell, lalo na sa bahagi ng Ilocos Norte at ilang areas ng La Union at Central Luzon at ilang bahagi ng Zambales at Pangasinan area. Kabilang na ang ilang bahagi ng Mimaropa. So, ingat po at paghandaan po ito mga folks. Lagi po kung nangungulit sa inyo na pakinggan at tingnan naman natin yung sitwasyon natin sa ating klima. Dahil hindi po biro ito at nakakasama ito sa ating mga pananim at makaapekto yon sa ating pagkain. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, December 12, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 12, 2023. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may papang detalye. Lalo na sa hindi natin nabanggit ngayong umaga sa lagay ng panahon since stationary lamang na makakaranas tayo ng most of alinsangan na mas mainit na lagay ng panahon sa buong bansa. Kaya tingnan na lamang ninyo kung may mga gusto kayong malaman sa lagay ng ating panahon, lalo na sa ating mga daily weather forecast at sa lagay ng ating binamatayang low pressure area na sa silangan ng bansa at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.